Umpisa natin ang ating programa with For Today's Talk. Nag-file ng kasong acts of lasciviousness at sexual harassment sa ilalim ng Safe Spaces Act ang GMA Integrated News reporter at former Miss Earth Water na si Athena Imperial laban sa dating Kapuso reporter na si Nico Wahe. Kaninang umaga, nagpunta si Athena kasama ang kanyang abogado sa Office of the City Prosecutor ng Quezon City para ihain ang reklamo. Nangyari di umano ang panghaharas ni Nikos kay Athena Abril noong nakaraang taon. Maliban kay Athena, isa pang former GMA News employee ang nag-file din ng parehong kaso laban kay Nico. Ayon kay Athena, and I quote, "I am speaking not only for myself, but also for those who, for different reasons, are still unable to or afraid to speak for themselves. I believe that incidents of this nature can no longer be ignored, minimized, or tolerated in any workplace or industry." End of quote. Hindi na nagbigay ng ibang detalye si Athena out of respect sa ongoing proceedings. Kinukuha namin ang panig ni Nico sa isyong ito. At Nico, if you're watching, pero hindi pa siya nagbibigay ng sagot. Nico, bukas ang aming programa para sa iyong pahayag. Samantala, nagsampa rin ng formal na reklamo ang dating driver ni Rian Ramos laban sa kanya at kina Michelle D. at Samantha Panlilio sa Makati Prosecutor's Office kanina. Kasong slight illegal detention, unlawful arrest, and physical injuries ang sinampa ng dating driver na kilala bilang alias Totoy. Kaugnay pa rin ito sa naunang reklamo ni alias Totoy sa National Bureau of Investigation, where he alleged na binubugbog at ikinulong di umano siya ng 3 sa isang condo unit sa Makati sa loob ng 3 araw noong Enero. Mariinang pinabulaanan, let me say that again, mariinang pinabulaanan ni Rian, Michelle at Samantha ang mga aligasyong ito. At nagsabi na rin silang nakahanda silang makipagtulungan sa investigasyon ng mga otoridad. Tinawag naman ng abogado ni Michelle D. na si Attorney Maggie Abraham Garduque na suspicious ang timing ng pagfa-file ni alias Totoy ng kaso ngayong araw. Sa kanyang pinadalang pahayag sa aming programa, sabi niya nakaduda-duda ang timing dahil noong nakaraang May 4 ay naglabas ng resolution ang Makati City Prosecutor's Office charging alias Totoy with a crime of theft at naakyat na ang kaso sa korte kahapon. Matatandaan natin na sinampahan ni Michelle ng reklamong theft si alias Totoy kaugnay ng pagnanakaw di umano nito mula sa kanya ng mga sensitibong litrato na nakasilid sa isang ampaw. Ayon kay Attorney Maggie, baseless di umano ang kasong sinampa ni alias Totoy at malinaw na ang intensyon di umano nito ay paghigantihan si Michelle dahil sa kasong theft.